na-pick up ko na. Mamaya i-unbox natin. Tambayan dun sa SM para sana mag-vlog-vlog Hi mga chang, Nurse King nga po pala ulit and welcome back to my YouTube channel. So ay kamusta naman po kayong lahat? So for this video po, wala lang, kwentuhan lang po tayo ulit. So today is November 1, 2025 po, Saturday. Duty po ako dito sa center mag-isa. Nag-day off po si Ma'am Dani, pati mga head nurses. Mostly ang ginagawa ko ngayon is mag-receive ng mga inquiries through Messenger, sa FB page, or sa kapag merong mga nag-walk-in na patients or yun nga, for inquiries. Natapos ko na rin mag-ayos dito, naglinis din ako ng konti, nag-ayos-ayos. Ko hindi ako nag-cherries ngayon kasi medyo masakit yung kamay ko. On November 16 kasi at saka yung dalawang Sundays na magkasunod, meron kaming nakaschedule na ACLS online at saka isang hands-on. Yun. So pupunta kami doon. Yung online kahit sa bahay ata yun. Tapos yung hands-on, pupunta kami dun sa pinaka-location. Pero hindi ko pa kasi alam basta somewhere sa Cavite. Nag-start na rin pala ako mga tiyang mag-review ng PTE kasi for renewal, January 2026 kasi mag-e-expire na yung IELTS ko. Nag-nood na rin ako ng mga review videos dun sa YouTube. Kahit paano naiintindihan ko naman siya. So, meron pa naman akong 2 months preparation. Tapos, parang ganun din yung presyo niya. Nasa 12,000 something. Ang IELTS kasi ngayon, sinilip ko, nasa 13,200 na yata siya or 13,600. Yun, may konting almost 2,000 na difference. Pero, malaman. Sa ngayon, parang okay akong itik si PTE. So, ang nire-review ko ngayon is PTE. Tapos, siningitan ko din ngayon while waiting na 3 p.m. 3 p.m. kasi is out ko. Nagbabasa-basa na rin ako ng ACLS kasi ayun nga, mag-expired na actually ang ACLS November 7, 2025. Strict din kasi yung company namin. Gusto nila updated yung aming BLS and ACLS. Sila naman na magbabayad. Pinaka-hit ko talaga yun. Ayoko talaga yung ACLS pero what to do? Yun. So, 6 to 3 ang duty ko ngayon. Pagdating ko kanina dito, konting ano lang doon, nagtimpla lang ako ng kape tapos nag-imis-imis na ako. So, ito yan o. Yan, nag-imis-imis na ako. Yun, yung lamesa namin na yun. Nilagyan ko niya ng tape. Oo, madilim. November 1 ngayon. Naiisip ko na rin yung mga naiisip nyo pero hindi ko siya ini-entertain. Biset. Ngayon, nagbabasa naman ako nung pang ACLS namin habang naghihintay ako ng 3 p.m. since wala nang gagawin. Wala rin naman mga inquiries. Ayun. Sumumpong na naman yung mata ko kasi dati pa to, yung masakit na siya pag sobrang basa. Wow, kala mo yung studios. Dahil masakit na talaga siya pag sobrang basa. Una kong naramdaman na sumasakit yung mata ko pag malapit, yung hindi ako nahihiya. Pag nabubunot ako ng buhok sa kilikili, parang hindi ko na siya nauubos kasi sumasakit agad yung eyeballs ko. Tas ang labo, hindi ko siya masyadong makita. Siguro mga last year ko napansin yun. Ngayon, anak ko na yung nagbubulot ng buhok ko sa kilikili. So, yun. Tapos, ngayon, napapansin ko kapag ka nagbabasa ako, kunwari may bigla akong binasa, kailangan ko pang gumanon bago ko siya mabasa. Denial pa ako kasi ayoko talagang magsalamin. Parang feeling ko mabubulag ako. No offense po sa mga nakasalamin ha. Nagpaalam ako sa asawa ko, sabi ko pag out ko ng 3, baka dumaan ako sa SM. Dun sa Sunny's, baka pa-check ko lang yung mata ko. Tapos, tumawag na rin ako sa Sunny's if bukas sila ngayon. Sabi naman nila bukas sila hanggang 10 p.m. Tsaka may titingin naman. Tapos, sabi, ang check-up daw is 400. Then, if daw mag-proceed ako sa package, yun. Hindi ko lang alam kung magkano yung package. Pero sana wala. Tinanong ko din sila na kapag ba wala namang problema, hindi naman siguro pipilitin magsalamin. So, sabi, hindi naman daw. So, we'll see. Pero, hindi ko na alam kung makaka-video ako dun sa SM kasi nakakahiya na naman as usual. Pero, papakita ko na lang sa inyo mamaya if ever. Pero, wag naman sana. Wag naman sana kasi ayoko talagang magsalamin. Medyo nakakalungkot din kasi yung GC namin, family GC namin sa Salvador, nakikita ko
nagbabasa-basa ako yun. Mga nasa Panjong sila ngayon doon. Umuwi sila ng probinsya. Magkakasama sila doon. Nag-dinner din sila kahapon or kagabi. May mga pictures. Siyempre, nalulungkot na naman ako. Di na naman kami nakasama nung kapatid kong lalaki. Pero what to do? May mga trabaho dito sa Laguna. Lalo na sa pagiging nurse. Mula nang ako nagtrabaho bilang nurse, wala nang holiday ang nag-e-exist sa akin. Wala na talaga as in. Pero yun, siguro try natin by New Year. Sana makapagpaalam tayo kay head nurse na payagan sana ako makauwi kahit 3 days lang sa Nueva Ecija. Pero bahala na. Tapos yun, kagagaling-galing ko lang sa ubo. Nagkaubot sipon na naman ako last week. So, yung buti, nag-okay naman siya ngayon. Kasi nakakahiya naman humarap sa mga pasyente na may ubo-ubo, diba? Sa mga chang, 2:56 PM na. Papack up na po tayo. Patayin muna natin yung aircon. Tsaka lahat ng mga saksak pagtatanggalin muna natin. Then, Ma'am Jo, pinatay ko yung aircon, Ma'am Jo, ha? Baka mamaya maiwan. Hindi ko na fault. Patayin ko na lang yung ilaw. Pero lalabas muna ako. Wait lang. Mag-out muna tayo. Ayan mga chang, lalakad-lakad lang po ako. Sakay mo na ang jeep. Ayan na. Tanong tayo. Artesian. Ito rose water. Ano siya? 1995. Sana. Pinapili kasi ako din ng free. Bigla kong namiss yung UAE. Sa UAE kasi nakakapag-mall ako mag-isa doon. Nakakapag-shopping ng mga sale. Nakakamiss ang UAE. Nakakamiss mag-malling. Nakakamiss pag may pera, pag wala, hindi. Ako lang matatambayan mga tiyang. Walang matambayan. Diyos ko po. Ayan, sige, magmamalling na lang ako mag-isa. Pinag-iintay pa kasi ako ng 1 hour para doon sa frame or doon sa lens. Mamaya ako ikikwento ko nung nangyari doon sa ano. Doon sa eye check-up ko. Adidas. Ay, Nike pala, basis. Matambayan. Hala akong matambayan ga, mga tiyang. Naiinis ako. Mag-iisang oras na. Customize your lens and choose from 6 lens up. So, ayan ang mga tiyang na pick up ko na. Mamaya i-unbox natin to sa bahay. Okay, kwento na sana ako sa inyo kanina mga tiyang. Wala lang matambayan, no? Pero sa bahay na lang. Pagka-unbox natin mamaya, ikwento ko sa inyo yung pinag-explain. So, uwi muna tayo. Nakauwi na rin sa wakas. Grabe yung traffic kanina doon sa may lagpas ng konti sa SM dahil doon sa isang malaking sementeryo. On the way, pauwi sa amin. So, given na yon, nakapag-wash up na rin tayo mga tiyang, no? Kasi, grabe, pinausok ang manok tayo kanina ni kuyang driver. Buti na lang naka-vape siya. Buti na lang. Hindi, kahit paano, amoy bubblegum kesa amoy usok. Pero, syempre, kung ano-ano naman pumapasok sa isip ko habang nalalanghap ko yun. So, anyway, nakabili na rin ako, nakapurchase na rin ako na salamin sa Sunny's, no? So, ikwento ko rin sa inyo kung ano yung mga nasabi ni Dr. Mga tiyang, ito yung nabili ko kaninang salamin dun sa Sunny's. Kasi nga, tulad ng nakwento ko sa inyo kanina, earlier sa video na to, parang napapansin ko, dumidilim na yung, dumidilim! Lumalabo na yung paningin ko. So, nag-chat ako sa asawa ko. Sabi ko, try kong dumaan sa SM doon sa Sunny's. Kung papacheck ko yung mata ko kung dapat na ba ako magsalamin or hindi. So, sabi ni doktora doon, pinacheck niya ako. So, sinabi ko lahat ng, ng mga concerns ko. Sabi ko, parang last year, napansin ko na lumalabo yung paningin ko paminsan kapag nagbabasa ako ng alapitan. So, hindi ko siya binigdeal. So, hindi ko siya binigdeal kasi, syempre, iniisip ko baka ano lang yun, pagod lang yung mata ko, puyat, ganun.
Yun, next no, napansin ko kapag nagpa-pluck ako ng buhok sa kilikili, hindi na talaga ako mahiya sa inyo. Sinabi ko rin yan kay doktora kanina. So sabi ko, pag nagpa-pluck ako ng kilikili, sabi ko parang mga ilang tanggal lang, lumalabo na yung paningin ko, tapos kailangan ko pa talagang gumanon. So ayun, nung una natatawa-tawa si doktora, tapos sinabi ko, kung hindi ko naman po need na magsalamin, sabihin nyo lang dok kasi nagpa-check lang ako kung ano masasabi nyo. So yun, gawa siya ng mga series of procedures, parang yung mga simple lang. Pina-check, yung kinover lang yung mata ko. May machine ha, kinover lang niya yung mata ko, left, tapos yung right, may pinabasa sa akin. May mga lenses na binababa kung ano daw ang mas malinaw sa paningin ko doon. So yun, sabi naman niya, kasi 39 years old na ako, so sabi niya yung grado ko is 100, okay pa naman para sa age ko, or normal para sa age ko. Kaya lang kung ganun daw, lumalabo yung paningin ko sa malapit, so most likely, farsighted daw ako. So, nirecommend niya sa akin is reading glasses lang daw muna for now. Tinanong din niya ako kung ano daw gusto ko, kung mag-reading glasses lang daw ba muna ako or progressive glasses. So, tinanong ko anong yung difference nun. So, pag reading glasses lang daw is pang reading, syempre, from the word itself, pang reading lang daw siya. Then, kapag di ka na magbabasa or wala ka nang ginagawang kailangan mag-focus, tanggalin daw. So, hindi siya kailangan laging suot. Pag progressive naman daw, walang tanggalan daw yon. Yun yung term niya kasi walang tanggalan. Pero hindi man literal na pag matutulog din yung tatanggalin, no. Pero yun, sabi niya, wala daw tanggalan, tapos parang able siya na mag-transition from near to far-sighted. Parang pang may ginagawa kang near, tapos pwede kang tumingin sa malayo. Kasi, ang sabi din sa akin ni doktora kanina, o pag reading lang, kapag tanggalin mo, wag mong titingin sa malayo. So, yun yung sabi niya sa akin. So, kanina sana naghahanap ako ng pwede kong matambayan dun sa SM para sana mag-vlog na rin. Pero, grabe, sobrang dami ng tao sa SM. Di ako makapaniwala. November 1. Sa bagay, porket November 1 ba, dapat nasa sementeryo lang yung mga tao. Marami sanang maraming mga cute na mga frames doon. Pero grabe, sa sobrang dami daw makapili kung ano na lang yung makuha ko. So, ito siya. Tadan! Tapos, hindi ko na nakikita yun. So, anyway, ayan siya. Buksan na natin. Yun. So, ang tawag doon sa frame na to is, ano ba to? Rose water kineme root. So, ayan siya. Diba? Mukha akong palabasa, pero hindi. Yan, maganda siya. Actually, gusto ko siya kasi fit siya. Yan. Pero hindi, diba? Wala lang. Yun na lang ang napili ko, mga tiyang kanina. Hindi ko kasi alam kung white or pink yung kukunin ko. Pero sabi ko, sige, nasa pink ang puso ko. Kasi gusto ko talaga yung pink. Cute kasi siya. So, ayan lang naman siya, mga tiyang. Rose water. Hindi, may isa pa tong tawag eh. Hindi lang pala. Color na sasabi ko sa inyo. So, ang tawag sa kanya is yon Arden Rose Water. Arden Rose Water siya. So, yung frame, pag nagpa-check up ka, then no need naman na mag-salamin or what. Parang ay consultation lang. 400 pesos siya. Pero pag may kasama na siyang package or glasses, depende na lang sa kung anong frame yung piliin nyo. So, yun, yung presyo niya is 1,995. Kung magagamit ko naman siya para sa safety ng mata ko, di go na ako. So, ayan siya, mga tiyang. Diba? Mukha akong matalino. Pero hindi po, ate! So, yun lang, mga tiyang. Pinakita ko lang sa inyo yung napili ko sa Sunnies. Tapos, marami pa silang mga frames doon. Marami pa kayong pwedeng pagpilian kung sakaling gusto nyo doon mag-try. Kanina, finifit ko din kanina yung mga, tawag doon, yung mga metal na frames. Kasi parang trip ko rin yung metal frames. Pero, tinanong ni ate kung acidic daw pa ako kasi nagsistain daw pala yung mga metallic frames nila sa skin. So, hindi ko alam kung acidic ako. So, yun lang, mga tiyang. Salamat sa panonood ng vlog na to. Kahit eme lang na naman to, tsaka wala naman tong relevance sa buhay ninyo. Wala lang. Gusto ko lang kasi siyang i-record kasi itong ginagawa ko sa YouTube channel ko is my digital diary para in the future,
pag naisipan ko or nabalikan ko itong mga videos na to, yun, maalala ko na napagdaanan ko rin pala tong face na to. So, ayun lang mga chang, please don't forget to subscribe, like, and share po. So, thank you and see you again on my next vlog.